mainit na panahon ang nararanasan sa ibang bahagi ng bansa, inuulan naman ang ilang lugar sa Katimugan. Sa Maco, Compostela Valley, pinayuhan ng lumikas ang ilang residente matapos magka-landslide doon dahil sa malakas na pag-ulan. Makibalita tayo kay Rial Soroche ng GMA Davao. Halos 4 na araw ng ganito ang sitwasyon sa Barangay Masara, Maco, Compostela Valley. Hindi pa rin napapaayos ang kalsada na gumuho noong linggo dahil sa malakas na buhos ng ulan. Natabunan ng gumuhong lupa ang bahagi ng isang ilog doon, kaya lumihis ang agos nito papunta sa mga kalsada ng barangay. Sa ngayon, pinapayuhan na ng mga otoridad ang mga residente na lumikas habang hindi pa naaayos ang nasira. Lalo't patuloy pa rin ang pag-ulan doon. Sa Davao City naman, inaprubahan na ng lokal na pamahalaan ng lungsod ang dagdag budget na ilalaan para sa mga nabiktima ng baha noong nakaraang linggo. Mahigit 6.2 million pesos ang ipamimigay sa mga pinakanansalantang barangay. Na ay mga assessment na to. For example, ang balay mga bisag totally damaged siya niya. Ang balay is worth 3,000 lang, worth mga 4,000. So naami bracket ana nga ihatag pod. Kay ma-justify man gyud nato kay pag house to house, makit-an gyud namo nga gamay ra gyud ang kantidad sa balay. Ang mga sinalanta naman ng Bagyong Pablo sa Katiil, Davao Oriental, patuloy na nakakatanggap ng tulong mula sa GMA Kapuso Foundation. Kahapon, pinuntahan ng grupo ang Barangay Baybay kung saan ipinamahagi ang ilang construction materials para sa mga nawala ng bahay. Yung kahalagahan nito, una, yung lifespan ng buong na pagpawid, siyempre, mga after 3 years, 5 years, kailangan na nila magpalit. Ito, pangmahabaan na ito. Then mas matibay ito pagdating sa mga bagyo, ganyan. Ang ilang nasalanta, nangongolekta na rin ang mga kahoy na naanod ng baha para magamit sa mga nasirang bahay. Ipagaba sa mga ipabuhat o balay. O niya, nakita ni kwarta gamay, mauda ayon, di among ipa trabaho. Kaning mga kahuyatan, ano mo hanig siya gikan? Dito na sa bukid. Gianod sa tubig. Rial Soroche, Nagbabalita, Pilipinas.